Ayon dito sa lumabas na balita dito sa Spin PH pati na dito sa Tiebreaker Times ay baka ito raw si Arvin Tolentino ay mag-abroad na. Nakakakuha raw ito ng interes mula dito sa Korean Basketball League at sa iba pang mga foreign countries at gusto siyang gawing import. Ito palang kontrata ni Arvin Tolentino ay nag-expire na noong Abril pero ito na auto-extend hanggang July at pagkatapos nun ay magiging isa ng restricted free agent. Ang rights nito ay nandito pa rin sa Northport Batampier kahit mag-expire ng kontrata niya. Pero hindi pa raw nagkakasundo itong Northport at si Arvin kung i-extend nga ito dahil dito sa balita nga na baka si Tolentino ay maglaro na lang sa ibayong dagat. Dahil dito syempre maraming fans ng SMC malulungkot dahil yung pangalan ni Tolentino ay nauugnay dito sa tatlong koponan sa Magnolia, sa San Miguel at sa Barangay Ginebra. Alam natin na Magnolia kamuntik ng matrade dito si Abueva para kay Tolentino pero hindi natuloy. Naibalita din dati na itong si CJ Perez daw ay ititrade para kay Arvin at itong si Tolentino matagal na rin napapabalita na babalik sa Barangay Ginebra. Pero ito na siguro ang dahilan kaya hindi natutuloy yung mga nabanggit na trade dahil nga meron palang offer para maglaro sa ibang bansa itong si Tolentino. Ayon dito sa mga reports na lumabas, mukhang ang mangyayari ngayon ay pag-aaralan pa ng SMC syempre kung ano ang kanilang dapat gawin. Kung ikaw si Tolentino, syempre ang pipiliin mo yung pinakamagandang offer para sa'yo. Ngayon, kahit na restricted free agent ito si Tolentino kung magdesisyon yan na ito yung gusto maglaro sa abroad, sa tingin ko hindi na yan pipigilan nitong SMC. Dahil syempre bakit mo nga naman pipigilan ng player kung talagang gusto na niya maglaro sa abroad at ayaw na dito sa iyo. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong SMC kung ano ang kanilang dapat gawin. Kung mag-abroad nga itong si Arvin. At napag-uusapan ngayon itong San Miguel Beer. Kung sakasakali na itong si Arvin Tolentino ay mag-abroad nga at hindi na nila makukuha yung serbisyo niyan. Merong mga ibang options itong San Miguel para mas mapalakas yung kanilang power forward position. Unang-una pwede nilang kunin itong si William Navarro na matagal na rin napapabalita na kukunin daw ng SMB. Kung hindi naman nila makuha ito si William Navarro, pwede rin na subukan nila itong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Isa yan dun sa, yan dalawang yan ang malamang na kunin ng San Miguel o isa dyan para mapalakas yung kanilang power forward. Yan daw ang pinag-aaralang mabuti ngayon nitong San Miguel. Of course, ang priority nila ito si Arvin Tolentino talaga. Pero kung sakaling ang ito'y magdesisyon na sa abroad maglaro, meron naman silang fallback na tinatawag at yan nga itong si William Navarro o kaya si Jason Perkins. At yan din ang dahilan kung bakit sa ngayon itong San Miguel Beer ay busy raw sa pagpaplano lalo na at medyo hindi pa masyadong maganda yung standing nila dito sa Philippine Cup. Kaya nga pinag-aaralan nitong mabuti ng San Miguel at gusto nilang masiguro na yung kanilang magiging performance ngayon ay yung talagang magpapalakas dito sa lineup nila. At kung kinakailangan nga na gumawa sila ng major trades para mapatibay itong power forward o yung 4 nila, yan ay gagawin ni Coach Leo Austria. Kasi hanggang sa ngayon, pinag-aaralan pa ng San Miguel kung sino yung mga players na dapat i-trade at dapat manatili. Dahil lahat yan ay gustong pag-aralang mabuti nitong coaching staff ng Beermen. Ang maliwanag dito, itong desisyon ni Arvin kung sakasakaling mag-abroad siya, medyo magiging malaking dagok yan para dito sa Beermen. Dahil matagal na nila talagang minamata nito at gustong masama dito sa kanilang lineup. Dahil siya talaga yung bagay na papalit dito sa pwesto nitong si Arvin Santos. At napag-uusapan din naman dito namang Barangay Ginebra, alam natin na isa pa tong team na nagre-ready na gumawa ng paraan para magpalakas din. At syempre gusto naman nila mapasabihin ngayon ay ma-improve yung position nila dito rin sa sentro. Kaya nga ang balita ngayon, baka daw susubukan nitong Gene Kings na makuha naman. Kasi dito sa mga initial reports hindi pa to kumpirmado. Pero susubukan daw na Ginebra na kunin itong si Brandon Bates mula dito sa Meralco Bolts at ang magiging kapalit ay itong si Isaac Go. Straight up yung trade na mangyayari dito. At sa tingin ko naman, ito ay balanse. Hindi naman malulugi dito Ginebra o kaya naman itong Meralco Bolts. Mas matangkad ng konti itong si Brandon Bates dito kay Isaac Go pero mas malapad naman si Go. Kaya sa tingin ko parehas lang ito. Hindi sa tawag na one-sided ang nabanggit na trade.
Kaya gustong makuha ng Hinebra si Brandon Bates dahil syempre mahaba yung wingspan nito at magiging mahusay na defender. At yan din ang dahilan kung bakit siya ngayon ay pinag-iisipang mabuti nitong si Coach Timko na idagdag dito sa kanilang roster. Kung sakasakali na mangyari nga ito, posible na itong lineup ng Barangay Hinebra ay mas lalakas pa. Ang isa pa, no, baka daw itong Hinebra bukod sa pagkuha kay Brandon Bates, baka i-match nila itong offer ng Japan o Korean Basketball League dito kay Arvin Tolentino para ito ay makuha nila. So isa pa yan po sa mga posibleng mangyari dito. Alam natin ang SMC gagawin ang lahat para masiguro ay yung kanilang roster ngayon ay magiging isa na dito sa mga top teams na pagdating dito sa Philippine Cup, nga pagkuha dito sa mga top talents katulad ni Arvin Tolentino ay gagawin nila. Kaya sigurado na magiging napaka-interesting itong mga susunod na araw para dito sa San Miguel at pati na rin syempre sa Barangay Hinebra. Samantala naman, ang huli nating balita ngayon ay dito sa Magnolia Chicken Templados na ayon dito sa lumalabas na balita ay pwede raw makipag-trade sa TNT para kay Mikey. Sa ngayon, itong TNT Tropang Giga ay kinukonsidera na raw lahat ng mga teams na pwede nilang makausap para makuha itong si Mikey at kabilang na dyan ang Magnolia. Kung sakasakali na magkasundo sila dito sa usapan na yan, sa tingin ko magiging maganda to para dito sa Tropang Giga at sa Hot Shots. Alam natin na itong Tropang Giga ay seryoso dito sa bid nila na maka-Grand Slam at kung kinakailangan daw na makipag-trade sila, maski na dito sa karibal nilang SMC Group, ito ay gagawin nila para lang talaga magkaroon sila ng mas malaking tsansa na maka-Grand Slam. Kung ikaw naman ang Magnolia, ito na pagkakataon mo para kumuha ng isang legitimate scorer talaga na makatutulong dito kay Paulie Jerome Lastimosa at doon sa iba pa. Kaya nga magiging matindi ang negosasyon dito. Alam natin na marami pang pwedeng ibigay itong si Mikey Williams kaya may pinag-iinteresan pa rin ito nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya nga sa ngayon, dito natin makikita talaga kung ano at kung gaano kaseryoso itong Magnolia pagdating dito sa kanilang magiging negosasyon. Sigurado rin tayo na itong Magnolia Chicken Templados naman ay hindi magpapahuli pagdating dito sa pag-offer ng magandang kontrata para dito kay Mikey Williams. Pero ang TNT pinag-iisipan din daw na kung sakasakali at magkasundo sila, medyo malabo yan. Pero kung sakasakaling matuloy, syempre hindi sila tatanggi at alam natin kung ano maibibigay nito si Mikey Williams para dito sa TNT Tropang Giga. At yan ngayon, yung kinukonsidera nilang mabuti para matiyak na hindi talaga sila mawawalan pagdating sa bandang huli. Lalo na at syempre ang ibang mga teams, sila talaga ang tinatarget na sila lang ang pwedeng maka-Grand Slam. Shoutout kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Dalina family, kay Michael D, kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, and Ju. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Anthony Alon at ang iba pa.